Nagsimula ang kwento kay Cecilia Zulueta, isang may bahay ni Dr. Alfredo Martin. Sila ay nabiyayaan ng 2 anak sa haba ng kanilang naging relasyon. Ngunit sa kalaunan, dumalas ang tila kapabayaan ni Dr. Martin sa kanyang sambahayan. Mga pagkakataong umuuwi siyang 10 oras na ng gabi o hindi na talaga umuuwi. Taong 1980, nang tuluyan ng nabuo ang desisyon ni Cecilia na mag-file ng legal na paghihiwalay sa asawa nitong si Dr. Martin. Alam mo, attorney, pakiramdam ko kasi talaga may ibang babae yung asawa ko eh. Ito, kasama ko yung bayaw ko. Pwede siyang tumestigo. Kasi gusto ko talaga magsampa ng kaso, attorney. Pakiramdam ko talaga eh. Ayoko na. Gusto ko na po talaga makipaghiwalay. Ayoko na, attorney. Alam mo, misis, ito tatapatin kita. Sa totoo lang, mahihirapan tayo sa kaso mo eh. Mahirap paabutin ng usapang kasal sa korte, misis. Pahihirapan mo lang ang sarili mo. Alam mo, ang pinakamabuti mong gawin, umuwi ka sa inyo, ayusin mo yung sitwasyon nyo ng asawa mo, makipag-usap ka ng masinsinan sa asawa mo, at huwag mo nang paratingin sa korte. Naiintindihan mo ba ako, misis? Ganun ang gawin mo. Isang taon nang nakalipas, taong 1981, hindi pa rin tumigil sa pagbabaka sakali si Ginang Zulueta. Ngunit kagaya ng nauna, hinindian muli sila ni Attorney Felix Jr. Talaga, may babae yung asawa ko. Hindi siya nagsusustento sa amin. Hindi siya umuwi. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Yung pera namin, hindi ko alam kung saan napupunta din. Attorney, gusto ko na makipaghiwalay. Alam mo, misis, uulitin ko sa'yo, ha? Alam, mahihirapan ka lang eh. Mahihirapan ka lang for the second time. Ha? Mahihirapan ka sa pakikipaghiwalay na gusto mo sa asawa mo, misis. Alam mo, kung nangangalo niya man siya sa'yo, pagtiisan mo na lang. Huwag na nating paabutin sa korte. Ha, misis? Yung paghihiwalay, mahirap na usapan yan, misis. Ha? Ang hindi na makapagtiis na si Cecilia ay sumugod na sa opisina ng kanyang asawa. Mandimang naroon ang sekretarya, driver at nanay ni Dr. Martin. Kaagad nitong hinalughob ang lahat ng gamit sa opisina nito, lalo't lalo na ang drawer ng files nito, hanggang sa matagpuan niya ang 157 papeles, mga ebidensya ng pangangalo niya ng kanyang asawa. Ba't mo kinakalkal yan? Anong gagawin mo sa gamit ng anak ko? Hindi mo sabi! Anong gagawin mo dyan? Wala kang makikita dyan! Igilan mo dyan! Saan mo dadalhin yan? Cecilia! Ganap na sinampahan ng kaso ni Cecilia Zulueta ang kanyang asawa na si Dr. Alfredo Martin, gamit ang mga nakuha niyang ebidensya ng legal separation at disbarment. Attorney, hindi kita tatantanan hanggang sa matuloy ang kaso laban sa asawa kong nangangaliwa. Oh, ayan! Ayan ang mga ebidensya na kailangan mo. Yan ang nagpapatunay na may kabit ang asawa ko. Noong March 26, 1982, nakakuha si Cecilia ng 157 documents na kinapapalooban ng mga liham, litrato, pasaporte at maging cancelled checks na nagpapatunay ng pangangalo niya ng kanyang asawa. Hindi tama para kay Dr. Martin ang ginawa ng kanyang asawa. Dahil dito, nagsampa si Dr. Martin ng kaso laban sa asawa niya sa ilalim ng Writ of Preliminary Injunction mula sa Manila Regional Trial Court Branch X noong September 6, 1983 upang pigilan itong gamitin ang mga papeles na nakuha sa kanyang opisina laban sa kanya. May 25, 1990 nang tuluyang suportahan ng Manila RTC ang isinampa ni Dr. Martin
at December 4, 1991 naman nang suportahan ito ng Court of Appeals. Hindi nagpatinag si Cecilia at nag-file ito ng certiorari o kwestiyon laban sa desisyon ng Korte ng taong 1991 at para rin maihatid sa Korte Suprema ang kaso. Ngunit sa huli, noong 1996, hindi rin nanalo si Cecilia at pinaboran ng mataas na hukuman ang desisyon ng mababang hukuman na ibalik ni Cecilia ang mga nakuha niyang ebidensya, pagbayarin si Cecilia ng 10,000 piyansa at galangin ang rights to privacy ng kanyang asawa na si Dr. Alfredo Martin. Sa ilalim ng 1987 Constitution Article 3, Section 3 o ang Bill of Rights na nagsasabing the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. O nagbibigay ng karapatan sa privacy ng isang tao, liban na lamang kung ito ay idinaan sa aksyong naaayon sa batas at utos ng korte. Samantala, sa Article 22 at 24 ng Rules of Court, malinaw na sinasabing hindi maaaring kumistigo ang mag-asawa laban sa isa't isa kung walang permiso ng isa sa kanila, na hindi rin nila maaaring kasuhan ng isa't isa habang sila ay nananatiling kasal. So, the issue here really is, can these documents seized by Cecilia in this case be made admissible without violating the right of Dr. Martin to privacy of communication and correspondence? So, giunsa ka ni pagdesider sa Supreme Court. Here's the decision of the Supreme Court. Niingon ng Supreme Court, guys, nga indeed the documents and the papers in question are inadmissible in evidence. The constitutional injunction declaring the privacy of communication and correspondence to be inviolable is no less applicable simply because it is the wife who thinks herself aggrieved by her husband's infidelity, who is the party against whom the constitutional provision is to be enforced. The Supreme Court further said that the only exception to the prohibition in the Constitution is if there is a lawful order from a court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Ningon ng Supreme Court nga any violation of this provision renders the evidence obtained inadmissible for any purpose and in any proceeding. Ang pinaka-favorite yun ako nga part nga giingon sa Supreme Court in this case kay kani. Ningon siya nga the intimacies between husband and wife do not justify any one of them in breaking the drawers and cabinets of the other and in ransacking them for any telltale evidence of marital infidelity. A person, by contracting marriage, does not shed his or her integrity or his right to privacy as an individual, and the constitutional protection is ever available to him or to her. In fact, the Supreme Court, as a conclusion, said that the law ensures absolute freedom of communication between the spouses by making it privileged. But one thing is freedom of communication, quite another is a compulsion for each one to share what one knows with the other. And this has nothing to do with the duty of fidelity that each owes to the other. Ang desisyong ito ay paalala na sa panahon ng pagtatalo, sa gitna ng emosyon at paghahanap ng katotohanan, ang paggalang sa pribasiya ng kapwa ay hindi kailanman dapat isantabi. Sapagkat sa pagprotekta sa karapatan ng iba, pinangangalagaan din natin ang ating pagkatao. Ako si Eliz Nazareno at ito ang paalala ng kasong Zulueta versus Court of Appeals na sa bawat ugnayan, ang karapatan sa pribasiya ay nananatiling sagrado dahil ito ang tunay na mukha ng kalayaan.